Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngayong panahon mga kapatid ay panahon ng tag-init. Talagang napakainit. At dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay kung gagamitin natin ang ating pagmumuni-muni o ang ating pag-iisip, ay mapapansin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na dito pa lang sa mundo ay talagang napakainit. Ang daming mga nasusunog, ang daming mga nakikita natin na minsan ay hindi natin nakikita sa panahon na hindi tag-init. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, likas sa atin na pinangangalagaan natin at pinoproteksyonan natin ang ating mga sarili. Kung pinoproteksyonan natin ang ating mga sarili dito sa mundo, mas karapat-dapat at mas kinakailangan na proteksyonan natin ang ating mga sarili pagdating sa kabilang buhay. Pagdating sa impyernong apoy na wala ng kasing init nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagproteksyon natin sa ating mga sarili ay sa pamagitan ng ating pagsasagawa ng sala, pagdarasal, sa pamamagitan ng ating pamimigay ng sadaka, kawanggawa, sa pamamagitan ng ating mga pagsasalita ng mabuti. Alagaan natin ang ating mga dila, dapat ay ang mga sinasabi natin ay ang tama, ang mabuti, ang kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan natin yung pagsasabi natin na may kasinungalingan o anumang mga pagsasabi na lihis sa pananampalatayang Islam. O kaya ay makakapangako tayo. Makakapangako tayo kasi ang ating dila napakalambot. Walang buto. Madali tayo makapagsalita. Makakapangako tayo ng mga bagay na hindi naman natin ito gagawin. Proteksyonan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, laban sa impyernong apoy na napakainit sa pamamagitan ng ating mga paggawa ng lahat ng mga gawain na upang tayo ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga gawain na mga pagsunod sa Allah na kalugod-lugod sa Kanya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung titingnan natin ang isang hadith na naisalaysay ni Adi bin Hatim, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, katakutan ninyo ang apoy, ang impyernong apoy. Anong ibig sabihin nito? Proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili laban sa impyernong apoy. Thumma a'rada wa asya, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mukha at itinuon niya ang kanyang atensyon. Ibinaling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mukha at itinuon niya ang kanyang atensyon. Summa qala ittaqun nar, pagkatapos ay sinabi niya, katakutan ninyo ang apoy. Proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili laban sa impyernong apoy. Thumma a'rada wa asya, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mukha at itinuon niya ang kanyang atensyon. Salasan, sa nabanggit ni Ali, salasan, sa ikatlong pagkakataon o sa ikatlong bisis. Hatta zananna annahu yanzuru ilayha,
hanggang sa naisip namin na pag hinalaan namin si propeta na tinitingnan niya, tinititigan niya. Ang akala namin, para bagang nakita namin na si propeta ay tinititigan niya. Ano yung tinititigan niya? Yung kanyang sinasabi na katakutan ninyo ang apoy. Proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili laban sa impyernong apoy na napakainit. Para bagang tinititigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napansin ito ng kanyang mga sahaba. Thumma qala, pagkatapos ay kanyang sinabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Katakutan ninyo ang apoy. Proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili laban sa impernong apoy kahit na kalahating tamar. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kahit na kalahating tamar, magbigay ng kawang gawa kahit na kalahating tamar. Hindi ibig sabihin na kung mayroon kang isang tamar ay hahatiin mo pa. Yun ay matalinghaga na kung mayroon kang tamar o sapat-sapat lang, kahit na kalahati lang ang ibigay mo na kawang gawa. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng panahon ay tamar lang ang ibibigay mo. Mayroon ka sapat-sapat, pera, pagkain, anumang bagay, mamigay ka ng, ibig sabihin ay kawang gawa. Kahit na, sa madaling salita, kahit na kunti na kawang gawa. Yan ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakutan ninyo ang apoy. Katakutan ninyo, proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili laban sa impernong apoy na napakainit kahit na kalahating tamar. Sa pamagitan ng pagbibigay ng kawang gawa, kahit na kalahating tamar. Ano sa palagay mo kung makapagbigay ka ng kawang gawa na isang tamar? Ano sa palagay mo kung 2 tamar o 3 tamar? Ano sa palagay mo kung ang dami-dami mga tao na nabigyan mo ng pagkain o napakain mo? Napakalaking ibig sabihin, protection ito, mga kapatid, laban sa impernong apoy na napakainit. Faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Kung walang-wala na. Sino man, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang matagpuan, ibig sabihin ay walang-wala, ay sa pamamagitan ng pananalita ng mabuti. Hindi ka pa makapagbigay ng sadaka, hindi ka pa makapagpakain sa mga tao o sa iyong mga kapwa. Magsasalita ka pa ng masama, magsasalita ka pa ng kasinungalingan. Ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maproteksyonan natin ang ating mga sarili laban sa impernong apoy na napakainit, magbigay tayo ng kawang gawa na kahit na kalahating tamar, ibig sabihin ito ay kahit na kunti lamang, at kung wala ang wala talaga, ay ibig sabihin magsalita tayo ng mabuting pananalita. Magsalita tayo. Iwasan natin ang anumang mga pananalita na walang kwenta o kaya ay mga pananalita na pumapasok sa pangako, pumapasok sa tinatawag na kasinungalingan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, marami tayong mga excuses kapag ganitong panahon na napakainit. Minsan maiisip natin, hindi na ako pupunta sa masjid kasi napakainit. Hindi na ako pupunta sa paaralan. Hindi na ako mag-aral kasi napakainit na panahon, mga kapatid. Samantala, wala naman tayong sakit. Samantala, kaya naman natin. Samantala, kung ibang mga pupuntahan natin, bakit wala tayong mga excuses, mga kapatid? Alalahanin natin ang sinabi ng Allah sa banal na Quran. Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Sabihin mo, O Muhammad, ayon sa kahulugan ng talatang ito. Sabihin mo, O Muhammad, Qul naru jahannam, ang impyernong apoy, ashaddu harra, ay higit na mainit. Higit na mainit. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Qul naru jahannam ashaddu harra. Sabihin mo, O Muhammad, ang
impernong apoy ay higit na mainit, asyaddu harra law kanu yafqahun, kung nauunawaan lamang nila. Tingnan ninyo mga kapatid, ang salitang yafqahun, nagmumula sa salitang fiqh. Ibig sabihin ay pag-unawa. Kung nauunawaan lamang nila, kaya huwag tayong maghanap ng dahilan para hindi tayo makapagsagawa ng ibada, pagsamba sa Allah, para hindi tayo makapagsagawa ng pananaliksik ng kaalaman, hindi tayo makapagsagawa ng mga kautusan na dapat ay tungkulin natin, dapat ay gawin natin. Dahil lamang sa napakainit na panahon, lagi nating alalahanin na ang impernong apoy ay higit na mainit. Law kanu yafqahun, kung nauunawaan lamang nila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.